ay isang gabi na kung saan tayo muli magbibigay ng kapurihan sa ating Diyos. Amen. Isa pong Merry, Merry, Merry Christmas, mga kapatid! Amen! Sige po, pwede po kayo yakapin natin, hindihan natin yung mga hindi natin nakakasama at batiin natin ang isang maligayang Merry Christmas! Amen! Magaganda po ba, mga gwapo? Amen! Amen! Purihin po ang ating Panginoon. Amen! Walong araw na lamang po ay magtatapos na po ang taong 2023 at ikaw, ako, tayong lahat ay nananatili pa rin buhay, malakas, may pag-asa at nananatili pa rin nasa ating Panginoon. Bigyan niya po natin ang kasagap. Amen. Sabi po, sa taong 2023, napakaraming itinuro sa atin ng Panginoon. Maaaring sa pamamagitan ng masakit na bagay, maaaring sa pamamagitan ng masayang bagay, maaaring sa masarap na buhay o mahirap na sitwasyon. Sabi sa loob ng 2023, napakaraming itinuro ng ating Panginoon. At sabi po, maaaring itong dumaang taon sa ating buhay ay isang malaking breakthrough para sa atin. O di kaya maaaring ang iba ay sobrang nasaktan o sobrang pinagpala. Dahil ito ang taon ay ito yung panahon na nakakilala sila sa Panginoon. At maaaring ang iba din na tinatago lang sa ngiti. Pero meron na rin silang sumuko sa buhay. Pero purihin po ang Diyos dahil nananatili tayong kaupo, nananatili tayong malakas dahil sa habag at biyaya ng Panginoon. Amen. Mga kapatid, alam naman na natin ang buhay noon nung tayo'y wala sa Panginoon, wala tayong sa kalinga ng Panginoon. Miserableng buhay, puno ng alinlangan, walang kasiguraduang hinaharap, walang pag-asa, walang buhay, ni wala ng tunay na ngiti, mga kapatid, at higit sa lahat, walang tunay na pagmamahal. Amen? Kaya mga kapatid, bakit tayo narito? Minsan ka na rin bang nagtanong, simula nung first day na pumunta ka rito, simula Lunes hanggang Sabado, ay nakaupo ka riyan. Bakit ka nga ba nakaupo, mga kapatid? Bakit ka narito? Na dapat sana'y nakahiga o namamasyal ka na lang ngayon sa may ilaw, sa makikislap na lugar, pero bakit nandito ka? Amen. Purihin po ang Diyos dahil sa kanyang habag, ang isang tulad natin ay naghahanap ng salita ng Diyos. Amen. Ano po ba yung pinagdiriwang natin ngayon? Kapaskuhan. Ang lahat po ba'y alam na kung anong sabihin ng Pasko? Amen. Sabi po, what is Christmas? Amen. Maaaring kapag itinanong natin ng mga bata kung ano ang Pasko, ang maaaring maging sagot nila ay yung pagkakaroon ng maraming regalo, pagmano kay ninong at ninang, sopre, at maaaring kapag itinanong natin ng dalaga at binata, maaaring ang kanilang sagot tungkol sa kung ano ang Pasko ay yung pagsisiya, paggagala, sa kung saan lugar dahil sa ganitong panahon, ganitong okasyon, pinapalaya ng magulang, pinapayagan. Sabi, para sa mga magulang, ang Pasko naman ay ito ay para sa pagsama-sama ng pamilya. Ito po mga sagot na ito ay naayon po doon po sa mga kananayan na doon po sa Orion. At sa lahat ng ito mga kapatid, maaaring tama, lahat ito tama ang sagot kung ano ang kahulugan ng Pasko. Pero anong mas higit na kahulugan ng Pasko? Amen. What is Christmas? Ang sabi po, a child, sabi po, what is Christmas? Sabi nga po, ang Pasko, sabi, it shows the love of God. Ipinapakita ang pag-ibig ng Diyos, kaya meron kapaskuhan mga kapatid. Sabi, bakit ipinapakita ng Diyos? Sabi nga po, it is a celebration that way back 2,000 years ago, a child was born, not to live for himself, but to die for everyone. Amen. Na minakaliit natin madalas inaayon natin sa sarili nating nararamdaman
kung ano ang kahulugan ng Pasko. Kapag nung nakaraang masaya ka, nung nakaraang taon, kaya pakiramdam mo talagang pinagpala ka ng Pasko. Ngayon naman ay hindi mo nararamdaman ng Pasko, napakalungkot mo. Sabi dito, hindi ito ang Pasko ay hindi patungkol sa kung anong nararamdaman mo, kung masaya ka o hindi, kung pinagpala ka o hindi. Sabi ng Pasko ay, sabi nga po, a child was born. Sabi nga po sa Matthew chapter 1 verse 21, ang isang dalagang dalhin ay nagdalang tao at ang niya ipapanganak ay magiging tagapagligtas ng lahat at ang pangalan niya po ay Jesus. Sabi po, a child was born, not to live for himself, but to die for everyone. Mga kapatid, gusto ko pong nalamin natin yung salita na ito. Merong isang ipinanganak na sanggol na lalaki ay nabuhay, hindi para sa kanyang sarili, kundi para mamatay para sa ating lahat. Mga kapatid, sa loob ng 30 years na nabuhay si Jesus dito sa mundo, wala siyang ibang inisip kundi kung paano ka maligtas. Amen. Sa loob ng 30 years, hindi siya nabuhay kung paano magala, kung paano magsaya, kung paano gawin ang lahat ng gusto niya, mga kalayawan, hindi. Ang inisip niya, yung nakaupo ngayon, ang mga niligtas niya ngayon. Amen. Ito yung tunay na kahulugan ng Pasko, mga kapatid. Amen. Kaya minsan po, nakakalungkot kapag tinanong ang isang tao, ano ang Pasko? Malungkot? Ano ang Pasko? Sakto lang, kaya na malamig, maulan, pero nakakalungkot na sa isang banda dahil sa emosyon ng isang tao, nalimutan ang sakripisyo ng isang Panginoon. Amen. Kaya ayun po, mga kapatid, handa na po ba tayo makapakinig ng salita ng Diyos? Amen. Sabi po, pag-ibig. Sabi po, para sa akin po, itong pag-ibig na to, hindi ko po alam kung anong pwedeng tawagin pag-ibig, kundi unconditional love. Amen. Amen. Hindi siya yung love na love mo lang kapag trip mo, kapag trip ka, love mo lang kapag gusto mong mahalin, love mo lang kapag nasa mood ka. Hindi, sabi ko, ito po yung love na unconditional love. Amen. Kaya po, ngayong gabi tayo po mag-aaral at muli ang mga uhaw na kaluluwa natin ay makakatagpo ng kapahingahan muli sa kanyang mga salita. Amen. Ang ating pong pag-aaralan ay nasa aklat ng Roma. Mga taga-Roma. Yun po. Sabi po, ang aklat po ng Roma ay isinulat ni Pablo para po ito sa mga taga-Roma. Siyempre po, Roma, mga taga-Roma. Noong panahon po ito nang isinusulat ni Pablo yung Roma, nasa lugar po siya ng Corinto. Doon po siya nagsusulat at ipinadala niya po ng advance yung kanyang sulat doon po sa mga taga-Roma upang ipaalam sa kanila na bibisita si Pablo sa kanila. At sabi nga po, kung babasahin natin ang buong aklat ng Roma, ilang beses pong nabanggit dito ni Pablo na gusto niya talagang pumunta doon sa Roma, gusto niya maghayag ng salita ng Diyos, gusto niya ipakita kung gaano kabuti si Kristo doon sa mga hindi at sa mga Hudyo. Sa kabilang banda po, sabi, hindi po matuloy-tuloy yung pagpunta ni Pablo. Sabi po, pero nung nakita ko siya ng pagkakataon na matapos na po yung ministeryo niya doon sa Corinto, sabi po, ang pinaka talagang pupuntahan niya ay sa Espanya. Sa Espanya po talaga. Pero sabi po, habang siya nasa Corinto, nakausap niya po yung mga taga-Akaya, mga taga-Macedonia. At sila po nagbigay ng tulong doon sa Jerusalem. Kaya po itong si Pablo, binigay niya po itong tulong pinansyal doon sa Jerusalem bago po siya tuluyang pumunta sa mga taga-Roma. Yun po. At Amen. Ang ating pong pag-aaralan ay pinamagatang God's love will never let you go. Amen. Ang ating pong pupubulayan ng salita ng Diyos ay nasa aklat ng Roma, chapter 8, verse 31-39. Amen. Anong pag-ibig na ba ang hindi kainuman, mga kapatid? Di ba mga kapatid, naging ang ating mga kasama, mga kaklase, ang lahat ng yan kapag nakakita ng mali, pipiliin kang hindi na mahalin. O maaaring mamaya, hindi na muna niya mamahalin, bukas na lang, pagbati na kayo. Pero po, ng mga panahon po na ito, nung isimulat po ito ng yung Roma, sabi po, si Pablo po ay, habang nagsusulat po nito, sabi po, nakaranas po siya ng pag-uusig sa mga Jewish
hudyong mga leader, mga hudyong leader. Pilit kong binabaluktot ng mga leader na ito yung magandang balitang itinuturo ni Pablo. Mababasa ko natin yan sa Roma 5 verse 20 na nagturo po si Pablo about sabi po doon, nang magkaroon ng kautusan, dumami ang pagsuway, ngunit sa pagdami naman ng pagsuway, ay lalong sumagana ang kagandahang loob ng Diyos. Sabi po ito sa Roma 5 verse 20. At sabi po, sa mga Jewish, dito po sila nakakita ng lusot kay Pablo. Pinipilit po nilang baliktarin na ang ibig daw pong sabihin ni Pablo sa aklat na ito ay para magkasala dahil nagpapatawad naman ng Panginoon. Kaya po, isinulat ni Pablo itong Roma 8:31 na patuloy niya pinapalakas yung mga taga-Roma na okay lang kahit inuusip tayo. Bakit? Dahil sabi po sa verse 31, tayo po'y manalangin mga kapatid. Hallelujah, Jesus. So Diyos, pinupuri sinasamba ka namin, Panginoon. Patuloy ka namin itinataas, O Diyos. Hallelujah. Hayaan mo po, Panginoon, sa mga oras na ito, ang mga uhaw namin, mga kaluluwa, ay makatagpo ng kapahingahan sa iyong mga salita, Panginoon. Maaring mga nasaktang mga puso, Panginoon, hayaan mo yung salita, ang maghilong, Panginoon. Hallelujah, sa aming mga puso. Lord, dalangin namin, buksan mo po ang aming puso, buksan mo po ang aming spiritual na pandinig, upang marinig namin, O Diyos, ang iyong salita na gusto mo kausapin nga sa amin ngayon, Panginoon. Kaya Lord, sa iyo po pinagkakatiwala at patuloy namin hinihingi ang banal mong Espiritu na patuloy na manguna sa buhay ng bawat isa. Purihin ka, O Diyos, sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. Sabi po sa verse 31, maaari po ba tayo magbasa na? Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay sa atin ang lahat ng bagay? Sino ang makakapagharap ng paratang laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Sino ang mahatol na sila'y parusahan? Si Kristo Jesus na pinatay, ngunit higit sa lahat ay muling binuhay. Ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin. Sino ang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kabuluhan kaya, ang kahinatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, o kamatayan? Ayon sa nasusulat, dahil po sa inyo'y buong araw kami pinapatay, tuloy nila sa amin ay mga tupang pangkatay. Hindi, sa lahat ng mga ito, tayo siguradong magtatagumpay sa pamagitan na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pagbubuhan, o ang kataasan, ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na pinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng salita. Amen. Sabi po, kung makabasa natin doon po sa kanyang, sa verse natin mga binasa, sabi dito, sino ang makakapagharap ng paratang laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos na nagpapawalang sala sa kanila. Yung mga panahon po ito, pilit na pinupuntahan po sila Pablo upang usigin sila dahil sa magandang balita na sabi ng Jewish ay mga maling turo. At yun po, at ipinaglaban po yun ni Pablo at pinapalakas na po ang mga taga-Roma na manatiling nakatayo sa kanilang pananampalataya, whatever happens sa kanilang mga paligid o sa mga taong pilit silang inuusig, manatili silang nakatayo sa kanilang pananampalataya. Kaya po sabi ni Pablo sa verse 35, sino ang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Ang nararanasan ka rin nilang pag-uusig, ang nararanasan ka rin nilang paninira ng mga tao, o ang paguluhang nililikha ng mga taong nansisira at pilit na binabaliktad ang magandang balitang itinuturo ni Pablo. Kaya nga po mga kapatid, sabi po, sa panahon po ito,
laban kung laban. Tayo kung tayo sa katotohanan. Laban kung laban sa pananampalataya. Ano mang mangyari, yung tayuan mo, yung pananampalataya. At ganito po katapang si Pablo. Purihin po ang Diyos sa kanyang buhay. At yun po, kaya po nasabing lahat iyan ni Pablo. Dahil siya po mismo, meron po siyang naranasan na sabi po sa verse 36 na kung magtitingin po tayo sa kanyang naranasan, when we go back sa naranasan ni Pablo habang nandun po siya sa Corinto, ay hindi po talagang biro. Talagang mahirap yung kanyang naranasan na sa pagdadala o pagbibigay niya ng magandang balita, marami siyang naranasan. Sabi po sa 2 Corinto 11:23-27, yun po, sabi po dito, sa 2 Corinto po, dito isinabi ni Pablo yung kanyang mga nararanasan, lahat ng sa paglilingkod, ng hirap na nararanasan niya. Pero sa lahat po ng naranasan, sabi po ni Pablo dito, naranasan niya mag-stay ng maghapon at maggabi sa gitna ng daan dahil nasiraan po sila ng barko. At ilang beses niya pong naranasan na paulit-ulit na hinagupit, makailang beses na nakulong. Napakarami niya pong naranasan, pero sa lahat ng ito mga kapatid, ano yung marinig natin sa salita ni Pablo? Sino makapaghihiwalay ng pag-ibig ng Diyos sa atin? Amen? Sabi po, sa lahat ng naranasan ni Pablo, isa lang yung natuklasan niya ng pag-ibig ng Diyos ay hindi siya iniwan. Hindi siya kailanman nakaramdam na pinabayaan siya ng ating Panginoon. Kaya po siya yung nananatiling naghahayag at nagpapalakas ng loob sa iba't ibang iglesia. Bakit po? Sabi po, dahil siya mismo, personally, naranasan niya yung pag-iingat ng Panginoon. Na kahit gaano kapangit yung sitwasyon na naranasan niya, na sabi nga po, malapit na siya sa bingit ng kamatayan. Pero nananatili siya nagpapatotoo sa mga tao doon sa panahon po nila. Kaya po, minsan nakakapagtaka. Sabi po, sino makakapaghiwalay? Sabi nga po, labis na hirap at pagod at napakarami pang iba na naranasan ni Pablo. Pero nakakapagtaka, diba? Sabi po, nasa na pag-ibig ng Diyos doon. Sinakupit ng paulit-ulit, makailang beses na nakulong, maghapon, magdamag, napalutang-lutang sa dagat, dahil nasira ang barko, labis na hirap at pagod, at napakarami pang iba na naranasan ni Pablo. Like, Lord, nasa ang pag-ibig mo doon? Nasaan ba na doon nang sabihin mo, mahal mo ako at hindi mo ko iiwan? Sabi po, doon sa sitwasyon na makikita natin, na pinapakita na para bang ikaw na lang mag-isa. Pero siya mismo mga kapatid, yung mismong tao na nakaranas ng hirap, ng pasakit, ay sumigaw mismo lang sabi, hindi siya iniwan ng pag-ibig ng Diyos. Amen. Sabi nga po, alam ni Pablo mga kapatid na walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pero alam din po ni Pablo that it can often appear to us that we are being separated from the love of God. Marami po tayong mga sitwasyon sa buhay na pinapakita na parang alayo natin sa Panginoon. Kagutuman, iniwan na ako ng Lord, bumagsak sa exam, pinabayaan na ako ng Panginoon. Mga kapatid, nakakaranas ng pagluluhay, pinabayaan na ako ng Lord. Sabi ko, mga kapatid, nasa ng pananampalataya natin? Naiwan na lang ba sa church? Yung paniniwala sa Panginoon na Jesus na siya'y makapangyarihan, siya'y banal, naiwan na lamang po ba dyan sa pinto ng ating church? Amen. Sabi nga po, may mga sitwasyon tayo sa ating mga buhay, mga kapatid, na talagang opo, nagpapahirap sa atin. Dumarating tayo sa hirap ng sitwasyon na kung saan napapatanong tayo, Panginoon, nasaan ka? Lord, kailangan kita ngayon, Panginoon, nasaan ka? Mga tanong na nagbibigay sa atin ng konklusyon, lalo na't wala tayo sa katotohanan ng salita ng Diyos, hindi na ako mahal ng Panginoon, kaya iniwan na niya ako. Samantalang nakaramdam lamang ito ng gutom. Hindi na ako mahal ng Panginoon, pinabayaan na niya ako, nakaranas ang pagsubok. Sabi po, meron kagad tayong conclusion sa ating isipan na God has forgotten me. Hinalimutan na ako ng Panginoon. Remember this verse, mga kapatid, in Psalms 13. Lord, how long before you remember me, Lord God? What are you waiting for? Panginoon, hanggang kailan ako maghihintay? Amen. Sabi nga po, gaya na patotoo na ni Pablo, sabi nga po, sino ang makapaghiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Diyos? Amen. Sino nga po ba, mga kapatid? Ano nga po ba, mga kapatid, ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos?
Kung isa-isahin po natin ang verse, sabi po, ang kaguluhan, sabi po ni Pablo sa verse 36, ang kaguluhan. Amen. Sabi, sino makakapagtiwalay sa pag-ibig ng Diyos, mga kapatid? Ang kaguluhan kayang nararanasan mo? Kaguluhan saan? Sa pamilya? Sa sarili? Sa magulong pamumuhay? Ito ba ang magiging dahilan para iwan ka ng Panginoon? Sabi po, pangalawa, kapighatian, sabi po ni Pablo. Ano po ba yung kanyang magiging dahilan para iwan tayo ng Panginoon? Yung kapighatian po bang nararanasan natin mula sa pagkabagsak natin sa exam? O pagkawala ng mahal natin sa buhay? Na naranasan natin ito, ibig sabihin po ba hindi na tayo mahal ng Panginoon? Pag-uusig. Pag-uusig saan, mga kapatid? Sa pag-awit sa Panginoon? Sa pagtaas ng kamay sa Panginoon? Dahil ba rito, iiwan ka na ng Panginoon? Pagkagutom. Amen. May iba't ibang klase po ng pagkagutom. Maaaring pagkagutom physically at meron din emotionally. Gutom sa pagkain, gutom sa pag-ibig, sa atensyon, uhaw sa kalinga ng magulang, kahirapan. Ano po magiging dahilan ng pagkakaiwalay natin sa pag-ibig ng Diyos? Yung kahirapan po ba natin nararanasan financially? O hirap physically, na ilang taon na tayo pinahirapan ng sakit na meron tayo? O baka naman, mga kapatid, sa tingin natin, ito ang magiging dahilan ng pagkakahiwalay natin sa Panginoon, ang panganib o kamatayan, kaya ang makakapaghiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Diyos. Kung papasilin natin, mga kapatid, sa sinabi ni Pablo, yung 7 po na yun, kaguluhan, mababasa po natin sa verse 36, kaguluhan, kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, kamatayan. Napakabibigat na rason para na maging dahilan ng separasyon o ng pagkakahiwalay. Pero alam mo, sabi ng Panginoon, kahit alin man sa pinakamabigat na iniisip natin na magiging dahilan ng separasyon natin ay hindi nagwagi. Amen? Sabi nga po, 7 things that might be strong enough to cause us to be separated, and yet nothing in here can separate us from His love. Amen? Mga kapatid, palagi po natin tatandaan na hindi tayo kailanman iniwan ng pag-ibig ng Diyos. Ngunit tayo pinapaalalahanan na baka ang puso nating sugatan ay nadamay na yung perspective mo doon sa pag-ibig ng Diyos, na hindi tayo kailanman iniwan at pinabayaan ng pag-ibig ng Diyos. Sabi po, maaari ang ating mga sitwasyon ay pabago-bago, kada dumaraan ng taon, kada lumilipas ng panahon. Ngunit, mga kapatid, magbago man ang lahat ng ito, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago. Amen? Alam mo ba, mga kapatid, kung ano ang nagbabago? Sabi po, ang mga bagay na nasa mundo lamang ang pabago-bago, ngunit hindi ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Kaya po, kapag sinabi ng Panginoon na mahal ka niya, mahal ka niya. Amen? Ito pong Biblia na ito ay nasulat 2,000 years ago. Amen? Wala ka pa, wala pang mga ninununuan mo. Sinabi na ng Biblia na mahal ka niya, mahal ka niya. Amen? Mga kapatid, sabi nga, kailangan lang natin na manampalataya. Sabi nga po, He's still the same yesterday, today, and forevermore. Amen? Sabi nga po, whatever happens, ano bang nararanasan natin, mga kapatid, ano mang ginagawa natin, o ano mang mga kasalanan ating nagawa, sabi, sa lahat ng ito, hindi ito lang mamatter, kundi ang pag-ibig ng Diyos lang. Amen? Madalas po, mga kapatid, kapag tinatama tayo ng Panginoon, kapag nakakaranas tayo ng bigat ng mundo, nababago yung perspective natin about sa pag-ibig ng Panginoon. Kapag nakakaranas tayo ng kaguluhan, kakulangan, kahirapan, kagutuman, ang nasa isip na natin, hindi na tayo mahal ng Panginoon. And then, mga kapatid, alam mo ba kung anong merong isip tayo? Sabi nga po, binibase natin yung pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng material na bagay na meron tayo. Amen? Ano nga po ba yung material bagay? Ito yung mga pabago-bago, naglalaho, nasisira, nawawasak, nabubulong. At doon ko pinapahitulog doon ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Sabi nga po, may mga sitwasyon tayo na madalas pinapaisip sa atin na iniwan na tayo ng Diyos. Pero ang katotohanan, mga kapatid, mahal niya tayo. Sinila ka man, habang nabubuhay ka, hanggang sa ikalawang buhay mo, mahal ka ng Panginoon. Amen? Kaya nga po, sabi, yung patuloy na palaging itinatakip ng kaaway sa atin ay yung katotohanan, mahal tayo ng Panginoon. Amen? Sabi nga po, kung magbabalik tayo 2,000 years ago, sabi si Jesus ay namatay para sa atin.
At sabi nga po, ito yung pinaka-greatest love of all. This is the greatest truth that I've ever heard. Sabi nga po, bakit ka mamamatay para sa taong hindi ka naman minahal? Amen? Bakit ka mamamatay para sa isang tao wala namang care para sa iyo? Bakit ka mamamatay doon sa taong patuloy na nagkakasala? Pero alam po ba mga kapatid, ano ang naging sagot ng Panginoon? Mahal kita. Sa napakaraming tanong na, Lord, bakit ako? Lord, nagpapatuloy ako sa kasalanan. Lord, Lord, nagkukulang ako, Lord, na hindi sapat yung kakayahan ko para manatili ako na sa'yo. Pero bakit ako? Pero alam mo ba mga kapatid, isa lang isang sagot na binigay sa atin ng Panginoon, mahal kita. Amen. Madalas po, gasgas na sa pandinig natin. Wala nang dating sa atin kapag sinabi ng Panginoon na mahal niya tayo. Kaya kapag sinabi na mahal niya tayo, ganito na lang ang mukha natin mga kapatid. Mahal ka ng Diyos. Amen. Amen mga kapatid, para bang wala nang dating ang pag-ibig ng Diyos sa'yo. Wala nang dating yung ginawa ng Diyos para sa'yo. Amen. Sabi nga po, ano ba ang pag-ibig na meron sa ng Diyos? Sabi nga po, kahit na i-ignore mo siya, kahit na makagawa ka ng mali, kahit na makagawa ka na hindi ka nais-nais, kahit na ipakita mo kung sino ka talaga, sabi po, sa lahat ng ito hindi ka tatalikuran ng Panginoon. Amen? Hindi siya magbabago ng trato sa'yo. Kaya nga, mga kapatid, kaya ang title natin, God's Love will never let you go. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi ka kailanman iiwan, ni pababayaan man. Kaya mga kapatid, walang anuman at walang sinuman ang may kakayahan makapaghiwalay sa atin sa Diyos. At karagdagan po, sabi po sa Roma 38 verse 39. Roma 38 verse 39. Sabi, death. Amen. Roma 38 verse 39. Hindi po natin bukatin. Sabi po, Roma 38 verse 39. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig kahit ang kamatayan. Amen? Sabi po, death is the greatest of all separations. Yung kamatayan ang pinaka-top na nagiging dahilan ng pagkakahiwalay. Amen? Yung aso ko ba natin namatay, nakita na ba natin ulit? Sabi hindi. Kapag once na nawalan ng buhay yung isang bagay na ito, isang tao na to, hindi na natin siya muling makikita. Pero sabi mga kapatid, kahit na ang greatest separation ay hindi kayang iwalay tayo sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Bakit? Dahil napagtagumpayan na ng Panginoong Jesucristo yung kamatayan. Amen? Yung kamatayan na nagiging dahilan ng napaka-separations para sa mundo, para sa tao. Amen? Pangalawa po, yung life. Sabi po, ang kamatayan o ang buhay. Ano po ba yung naranasan natin sa buhay? Ito po yung binanggit sa verse 35. Yung dumaranas man tayo ng pagsubok, paghihirap, pag-usig, gutom, kawalan, panganib o maging kamatayan. Yung mga pangyayari po sa ating buhay na palagi natin iniisip at palagi tayo nagtatanong kung nasan ba ang Diyos ay nasabi na hindi aritman sa mga nararanasan mo ay makakapaghiwalay sa Panginoon. Amen? Pangatlo po, yung kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o mga panguluan. Amen. Even the most powerful man, sabi hindi ka kayang iwalay sa pag-ibig ng Diyos. Amen. At nawa, mga kapatid, maging sapat na ang salita ng Diyos upang magkaroon tayo ng kalinawan sa ating isip na kahit kailanman hindi tayo iiwanan ng pag-ibig ng Panginoon. May pinakita niya sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Purihin po ang Diyos sa kanyang mga salita na tunay at palagi nagpapaalala sa atin na iwan man tayo ng mundo, mga kapatid. Mapagod man yung tao na nagmamahal sa atin, meron sa katotohanan ng Diyos, hindi kailanman napagod sa iyo. Palagi lang tayo bumalik sa katotohanan, mga kapatid. Minsan hindi natin alam, dinadaya na tayo ng kasinungalingan ng mundo. Sabi nga po, don't let your emotions take over your life. Amen? Nakaranas ng paghihirap. Ay, pakiramdam ko, naiiwan na ako ng Diyos. Kawawa naman ako. Mga kapatid, mamatay na tayo sa ating mga sarili. Itakwil natin ang ating mga sarili, mga kapatid.
Sabi, binago na tayo. Kaya umakto tayo na talagang binago. Amen? Hindi yung kunting kibot, iyak. Aray. Can I hear amen, mga kapatid? So, sabi nga po, alam po ba natin kung bakit taon-taon ay pinagdiriwang ang Pasko? Malilimutin po kasi tayo, mga kapatid. Sa totoo lang, promise. Sabi po, pagkasakit, iniwan na tayo ng Diyos, hindi na tayo mahal. Maguluhan, magutom, hindi na tayo iniwan ng Diyos. Sabi nga po, paano kung 10 beses nating naranasan sa loob ng isang taon ng kagutuman, kahirapan, di 10 taon din tayo iniisip na hindi tayo mahal ng Diyos? Amen, mga kapatid, sa ating pagtatapos, nawa manatili tayo nasa presensya ng Panginoon. Panatilihin natin nakababad sa salita ng Diyos. Nang sa gayon ay magkabalik-baliktad man ang sitwasyon ng ating buhay, magkagulo-gulo man ang buhay, marami mang dumating na problema, malinaw ang tinatakbo ng iniisip mo na ano mang mangyari, mahal ako ng Diyos. Amen? Fix yung eyes natin, nasa kaayusan ng isip natin kahit hindi maayos ang nasa paligid mo. And that's how the Spirit of the Lord works in your life. Amen wala mang kapayapaan ng mga nasa paligid mo, meron kang kapayapaan personally. Amen? Kaya mga kapatid, ano mang nararanasan mo, muli tayong pinapaalalahanan ng Panginoon na mahal tayo ng Panginoon. Sino ka man o ano ka man, mahal ka pa rin ng Diyos. Amen? Pwede mo ba tayong tumingin sa ating katabi at sabihin, ano mang mangyari, mahal ka ni Kristo. Mahal ka ni Kristo. Naman mangyari, mahal. Ulit po, ano mang mangyari, mahal ka ni Kristo. Amen. Kaya nga po, ipinagdiriwang natin ang Pasko. Kaya po ipinagdiriwang natin ang Pasko dahil ang Kristo na namatay sa krus ng Kalbaryo para sa atin ay hindi na natiling patay. Amen. Ang pag-asa na ating pinanghahawakan ay hindi na natiling patay, mga kapatid. Amen. Kung dinasaan po ang ating Panginoon sa Kristo, nandoon po siya sa trono ng Diyos. Amen. Nasa gilid. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. Amen. At sa ating po pagtatapos, gusto ko pong namnamin natin yung salita. A child was born not to give life to himself, but to give life to everyone. Kapagpalang gabi po sa Bapa. Tara-tara, mo, tinapay.